Sa Wetheria Island ay nagmadaling umalis si Nami dahil sa nabalitaan. Sumakay siya sa bangka na may balon upang makaalis sa lugar subalit biglang nagluko ang sinasakyan kaya nawala ng kontrol at nahulog siya pabalik sa isla. Nagtataka ang dalawang matanda kung bakit ginawa ito ni Nami. Dahil sa nangyaring pagnanakaw ay ikinulong nila ang dalaga. Dumating si Mr. Haredas ngunit ipinapakita lang nito ang windnut kaya sinapok ng dalaga dahil nagmamadali daw siya. Kalaunan ay nalaman ni Haredas na ninakaw pala ni Nami ang research notes nila. Pero hindi nagsisisi ang dalaga kaya nabahala ang matatanda. Nagtataka si Haredas kung bakit nais nang umalis ni Nami kaya itinuro nito ang dyaryo. At nalaman nilang nais palang magpunta ni Nami sa captain niya dahil alam niyang nagdurusa ito ngayon. Dahil umiiyak ang dalaga ay nagpanik ang mga matatanda at naawa kaya kaagad siyang pinakawalan. Subalit kinuha nito bigla si Haredas bago umalis. Kaya naman hinabol siya ulit ng matatanda. Samantala sa Baltimore ay natatakot si Keaton dahil nababaliw daw si Frankie. Saka pumasok ito sa silid at sinabing kailangan niyang magtungo sa kanyang captain kaya naghahanap siya ng barko sa matanda. Ngunit wala palang barko doon at kung gagawa si Frankie ay matatagalan masyado. Niyaya muna siyang magtsaang ngunit nagalit si Frankie dahil seryoso daw ang sitwasyon. Naalala ng matanda na meron daw icebreaker na nasa laboratory ni Vegapunk. Kaya nagtungo si Frankie sa laboratory upang kunin ito para may magamit. Ngunit hinabol siya ng mga marine na nagbabantay. Ngunit hindi siya umatake dahil ayaw niyang masira ang laboratorio. Dahil pala sinabi sa kanya kanina ng matanda na ang mga proyekto sa loob ay makakatulong din upang masolusyonan ang napakalamig na klima sa isla, kaya wag daw niyang pipindutin ang self-destruct button. Tumakbo ang cyborg hanggang sa makatakas siya at makapasok sa isang silid kung nasaan ang mga blueprint ng professor. Ngunit aksidente niyang napindot ang self-destruct button kaya sumabog ang buong laboratorio. Samantala, sa Gloom Island ay umiiyak si Pirona nang malaman na namatay daw si Gecko sa digmaan. Giit ni Mihawk na baka hindi totoo ang balita sa dyaryo dahil nakita niyang buhay pa ito sa battlefield. Dumating si Zoro dahil hindi siya mapakali nung sinabi ni Mihawk ang nangyari sa kapatid ni Luffy. Kaya sinabi ni Mihawk kung nasaan ang bangka niya. Kinuha ni Zoro ang bangka ni Mihawk upang magtungo sa Sabaody. Pero nakita na naman siya ng mga unggoy at napaligiran, tapos ikinagulat niyang nagagamit na rin ng mga unggoy ang mga teknik niya. Samantala si Pirona ay nahalata ni Mihawk na nag-aalala kay Zoro. Kaya napilitang sumunod ang Ghost Princess sa swordsman dahil ang boring daw ni Mihawk. Naalala naman ng Warlord nung unang beses niyang makita si Zoro ay matapang nitong hinarap ang kanyang espada. Inisip ni Pirona na napatay na si Zoro dahil hindi niya ito makita. Ngunit matapang na nakikipaglaban ng swordsman sa mga unggoy. Pero natakot ang mga ito nang dumating ang Warlord. Kinwento ni Mihawk na ang mga unggoy na ito ay matatalino kaya nag-agaya nito ang mga tao sa paligid. Subalit nagkataon na mararahas ang mga tao dito kaya nagaya ito ng mga unggoy. Dahil malalakas sa mga ito ay inanyayahan ni Mihawk si Zoro pabalik sa palasyo pero ayaw nito. Dumating na din doon si Pirona kaya nakita niya kung paano matalo si Zoro. Samantala nagtataka ang mga tao kung ano ang ginagawa ni Brook. Nang ibigay ng skeleton ang sinulat na musika ay inakala ng mga ito na isa itong agimat para hindi makalapit ang Long Arm Tribe. Kaya naman dinikit nila ang mga ito sa paligid. Kalaunan ay nandyan na daw ang mga kalaban ngunit hindi sila natakot dahil sa agimat. Pero sinabi ni Brook na ang sinulat niya ay tungkol lang sa musika kaya nawala na ng pag-asa ang mga ito. Ngunit nang tinugtog ni Brook ang ginawa niyang bagong musika ay lumakas ang loob ng mga tao kaya nang dumating ang mga kalaban ay naghanda sila sa labanan. Hanggang sa kalabanin na rin nila sa wakas ang mga ito. At dahil mas madami sila ay nabihag ang mga kalaban. Pagkatapos ay nagpasalamat sila kay Brook dahil sa tulong nito. Nais ibenta ng pinuno ang tatlong kalaban pero sinabi ni Brook na pakawala na lang nila ang mga ito, sa kanya tinakot ang tatlo na kakainin ng mga puso nila kapag hindi sila nagbago. Subalit sa kabila nito ay si Brook ang kanidnap nila, kaya dinala siya ng tatlo para ibenta. Nagtatanong pa rin si Rayleigh kung gusto ba ni Luffy ang suggestion niya. Sagot ng bida na kung makakatulong ito sa kanyang crew ay magbabalik siya sa Marineford. Dumating ng isang Navy ship sa Gate of Justice, ngunit sakay na pala nito sila Luffy at Jinbei. At si Rayleigh ang nagmamaneho ng Navy ship, at nagbukas ang gate kaya nakapasok na sila. Samantala sa Birdie Kingdom ay naging magkaibigan na ang mga ibon at mga tao. Ngunit nais nang umalis ni Chopper para puntahan ang captain niya. Kaya binigyan siya ng mga tao ng pagkain at ang sisiw ay nagbigay ng cotton candy. Pero dahil wala siyang barko ay hindi siya makakaalis. Kaya sinabi ng sisiw na isasakay daw siya ng tatay nito. Sumakay si Chopper sa malaking ibon kaya naman mabilis silang makakarating sa Sabaody. Nakita din nila ang newspaper bird kaya nanghingi si Chopper. Ngunit ikinagulat niya ang balita na nilalaman nito. Samantala si Robin ay
nagpapaalam na kay Soran dahil maghihiwalay na sila ng landas. Kaya ibinigay ng bata ang larawan ni Robin na iginuhit niya bago sila maghiwalay. Sinabi ng Revolutionary Army na ipinag-utos daw ng kanilang boss na si Dragon na ingatan si Robin. Nais daw siyang makausap ni Dragon pero ayaw ng dalaga dahil kailangan pa niyang puntahan ang mga kaibigan. Kaya nais na lang siyang ihatid ng mga ito sa pupuntahan. Habang nasa karwahe ay napag-usapan nilang kagagawa ng Celestial Dragons ang pang-aalipin para lang mapagawa ang tulay. Ngunit nang ibigay nila ang article sa dyaryo ay napangiti si Robin sa nabasa. Si Sanji naman ay nanghihingi ng barko para makapunta sa kanyang captain. Nang dumating si Ivan sakay ng isang navy ship, tuwang-tuwa ang mga queer sa pagdating ng kanilang reyna. Habang si Sanji ay nais magtanong kung nasaan ang captain niya. Na-inlove si Sanji nang makita si Ivan sa babaeng katawan nito. Ngunit sa kabila ng pagiging manyak ay pinilit niya pa ring itanong kung nasaan ang captain niya. Ngunit biglang nag-transform si Ivan kaya nagalit ang cook. Giit ni Ivan na wala naman sa mga wanted poster si Sanji kaya hindi ito kasapi sa Straw Hat kaya napilitan si Sanji na aminin na siya ang nasa wanted poster pero ang pangit ng pagkakadrawing. Naisip ni Ivan na baka tauhan ng government si Sanji dahil hindi nito kamukha ang picture. Tapos tinukso pa ng lahat ng mga queer si Sanji na magsuot na daw ito ulit ng dress, kaya sinabi ng cook na isa siyang proud manyak kaya isa siyang lalaki. Dahil dito ay napilitan si Sanji na kalabanin si Ivan para makuha ang navy ship pero walang kwenta ang atake niya. Kaya naman nabugbog ng sobra ni Ivan ang binata. Ngunit pagkatapos ay binigay nito ang dyaryo at nagulat si Sanji sa nakitang balita. Tinawagan ni Ivan si Dragon para mag-report. Saka sinabi ni Dragon na kailangan nilang mag-meeting ng lahat ng kanyang commander para mapag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon ng mundo. Ngunit ang isa pang nakakagulat ay nagbalik si Luffy sa Marineford na nakuhaan ng litrato. Nagsimula na ang pag-aayos sa Marineford kung nasaan ang dalawang news photographer para kunan ng paligid. Nang dumating ang isang navy ship, pero bigla itong nagpaputok sa kanila, at nakita ng isang marine na nakasakay doon si Luffy. Pinaputokan nila ng mga kanan ng barko ngunit pinrotektahan ito ni Jinbei gamit ang fishman technique. Si Rayleigh naman ay binato lang ang mga cannonball ng Navy para hindi umabot sa barko. Saka pumasok ang barko nila sa daungan ng headquarters. Kaya walang awa nila itong pinaputukan hanggang sa sumabog ang barko. Subalit nakaligtas ang tatlo gamit ang kakayahan ni Luffy. Saka nagsimulang magwala ang bida sa mga marine. Tapos nagtungo siya sa isang malaking bell, kung saan pinatunog niya ito ng napakalakas na narinig sa buong isla kaya nagtataka ang mga tao. At takot na takot ang mga marine pero hindi niya ginalaw ang mga ito. Tapos naghulog siya ng bulaklak sa bangin na dulot ng digmaan. Dito ay nakakuha ng magandang litrato ang mga photographer kasama ang tato niya sa braso. Pagkatapos ay dumating ang isang whale shark kaya tumakas na ang tatlo. Dahil dito ay nadyaryo si Luffy dahil isa itong malaking balita. At ito ang nakita ng mga kaibigan niya sa lahat ng lugar. Naiinis ang Navy dahil nakatakas na naman si Luffy sa kanila. Samantala nakarating din ang balitang ito sa 5 elders ng world government, kung saan nababahala din sila dahil bakante ang 3 pwesto ng warlord. Nabalitaan din nilang tinutugis na ni Blackbeard ang lahat ng teritoryo ni Whitebeard. At dahil meron na itong 2 devil fruit ay iniisip nila kung ito ang ipapalit kay Whitebeard sa posisyon ng emperor. Kinakausap ni Kung si Sengoku na kung nais na nitong mag-resign ay kailangan pa rin itong magturo sa mga bagong marine tulad ni Garp. Saka ni-recommend ni Sengoku si Aokiji bilang bagong fleet admiral. Sinabi ng isang doktor kay Kobe na nagkaroon ito ng hockey dahil sa karanasan sa digmaan. Si Helmepo naman ay naiinis dahil nalamangan na siya ni Kobe. Humingi ng tawad ang isang marine elite kay Aokiji dahil nakatakas ulit si Luffy pero hindi ito big deal sa admiral. Kinausap ni Aokiji si Smoker tungkol sa muling panggugulo ng Straw Hat. Nais palang magtungo ni Smoker sa Navy 5th branch pero nag-aalala si Aokiji kung seryoso ba ito dahil parte na ito ng New World. Samantala sa New World ay nabalitaan din ni Kid na buhay pa ang Straw Hat, kung saan nagring ito ng bell ng 16 times kaya giit ni Killer na hudyat ito ng katapusan at panalangin sa panibagong henerasyon. Saka nagmakaawa na makauwi ang mga piratang nabihag nila Kid dahil mapanganib daw masyado sa New World. Nabalitaan din ni Bedge ang ginawa ni Luffy sa Marineford, nang biglang yumanig at nakitang lumulutang ang kanilang barko at sa itaas ay may napakalaking bato. Si Hawkins ay nabasa na rin ng dyaryo tungkol sa pagbalik ni Luffy sa headquarters. Dito ay nakaharap pa nila si Brownbeard na naghahari-harian dito sa dating teritoryo ni Whitebeard. Subalit nag-transform si Hawkins at tinapos sila. Samantala sila Uroge naman ay patungo sa isang isla na umuulan ng kidlat. Tapos may mga lumapit sa kanila sakay ng isang bangka at nagtanong kung nais nila ng payong. Nagmamakaawa ang nabihag nila Kid ngunit ginamit pa ng captain ang kapangyarihan at tinapos sila. Saka nangako si Kid na tatapusin ang Straw Hat. Iyak ng iyak dahil sa labis na tuwa ang mga tauhan ni Buggy nang muling makita ang kanilang captain kaya nagkaroon ng makabagbag damdamin na tagpo. Pero naalala ni Alvida nung sumuko na sila kay Buggy kaya wag daw siyang maingay. Dahil sa nangyari ay nadagdagan na naman ng mga
mga bata ni Buggy. Saka ipinakita pa ni Buggy ang Captain John's treasure mark na nakuha niya sa Straw Hat. Tapos ipinakita ng babae ang balita tungkol sa ginawa ni Luffy sa Marineford. Kaya nagulat siyang kasama pala nito si Rayleigh. Pinakita ni Mr. 3 ang pinadalang sulat sa kanila ng world government kaya natakot ang clown. Pero nagulat si Mr. 3 sa nabasa. Samantala sa Sabaody kung nasaan ang Thousand Sunny ay nais itong kunin ng mga bandido pero ipinagtanggol ng Flying Fish Riders ang barko ng Straw Hat. Tapos tinutukan nila ng mga baril ang mga ito. Kaya natakot ang mga unggoy at umalis. Giit ni Shaki na kailangan nilang protektahan ang barko kaya sinabi ni Duval na sila na ang bahala. Subalit dumating doon si Kuma pero handa pa rin silang lumaban dito. Samantala, sa Alabasta Kingdom ay maghihigpit daw sila ng seguridad dahil sa mga pirata na naging aktibo nang mamatay si Whitebeard. Si Crocodile naman ay nasa isang syudad sa Grand Line kaya natatakot ang mga tao. Ngunit nais din palang magtungo ni Crocodile sa New World kasama si Das Bones. Samantala si Luffy ay nakasakay na pala sa barko ng Pirate Empress kung saan tuwang-tuwa ang mga babae sa goma niyang katawan. Maging sila Jinbei at Rayleigh ay pinipisil ng mga ito dahil bihira lang silang makakita ng mga lalaki. Nang dahil sa litrato ni Luffy sa dyaryo nung nagbalik siya sa Marineford ay naintindihan ng lahat ng kanyang crew kung ano ang ibig sabihin ng kanilang captain. Subalit si Zoro ay hindi maintindihan ang mensahe. Naiinip na ang mga crew ni Law dahil kumikilos na daw si Blackbeard pero wala pa rin silang ginagawa. Giit ng captain nila na kailangan muna nilang maghintay. Si X-Drake na nasa New World ay napunta sa isang winter island. Nang dumating ang mga malalaking yelong sibat patungo sa kanila. Tapos sa harapan ay nakita ang napakakapal na snow. Kalaunan ay nagbukas ang mga pader na may mekanismo at nakita nila ang isang syudad sa loob nito. Pero pinaputukan sila ng mga bantay. At sinabi ng pinuno na teritoryo daw ito ni Kaido na isa sa 4 emperors. Ngunit nag-transform pa si Drake at kinalaban ito. Si Scratchman na po naman sa New World ay nasa Spring Island, kung saan kalaban nila ang napakaraming malalaki at mababangis na hayop kaya tumakbo na lang sila pero sa dulo ay nakita ang dead end. Subalit nagpatuloy sila sa pagtakbo at nakapagtatakang nakakatakbo sila sa hangin. Sila Blackbeard naman sa New World ay nasa isang nasusunog na isla, kung saan naghihintay pala sila sa pagdating ng Navy para nakawin ang kanilang barko. Saka ipinakita na nabihag pala nila sila Jewelry Bunny, kaya niyaya ito ni Blackbeard na maging babae niya para makasali sa kanyang crew. Pero sinipa nito si Teach sa mukha kaya ibibigay na lang daw nila ito sa Navy kapalit ng isang Navy ship. Nakita ni Van Ogre na dumating na ang Navy pero hindi daw ibibigay sa kanila ang barko dahil nandoon si Sakazuki. Kaya tumakbo na lang ang Blackbeard Pirates. Kaya ang nadatna na lang nito ay sila Jewelry Bunny. Sa Holy Land of Maryjoy ay nag-report si Doflamingo na pinahirapan nila si Gecko dahil sa utos sa kanilang patayin ito. Pero sinabi ng boss na dapat ay tinuluyan na nila ito, kaya nagalit si Doffy dahil wala daw siyang boss sa government kaya gagawin niya kung ano ang gusto. Samantala nagbalik si Chopper sa Birdie Kingdom dahil sa mensahe ng kanyang captain pero nagpanggap siyang ibang reindeer para hindi mapahiya. Pero alam naman ng mga tao na siya si Chopper, subalit sinakihan na lang din nila ang nais ng reindeer. Kaso tinanggal na lang din ito ni Chopper at na-miss siya ng kaibigang Sisiu. Saka sinabing mag-aaral na lang muna siya ng mga halamang gamot at magpapalakas. Dinala siya ng lalaki sa isang silid kung nasaan ang napakaraming libro tungkol sa mga herbs kaya tuwang-tuwa ang reindeer. Dahil sa nabasa ni Nami na mensahe ng captain niya ay nagpakyut na lang siya sa matatanda para payagan na manatili sa lugar. Alam din ng mga ito na niloloko lang sila ni Nami, ngunit hindi nila mapigilan ang sarili na iligtas ang dalaga na tatalo na sana sa isla. Ngunit sila ang muntik nang mahulog sa bangin. Kagad siyang nagbalik sa bahay ni Haredas para magpaturo tungkol sa mas kakaibang lagay ng panahon sa New World. Si Frankie naman ay nasira ang mukha dahil sa pagsabog. Ngunit hinahunting na siya ng mga nakakita sa kanyang marine. Subalit sa isang kuweba ay nakakita ng lihim na laboratorio ang tatlo. Nakita nilang napakarami ring blueprint sa lugar na naglalaman ng mahahalagang impormasyon kaya naisip ni Frankie na doon manirahan. Pero sa tuwing humaharap siya ay natatakot ang mga kasama kaya nagsuot ng balat ng tiger. Sinindihan niya ang pugon at naalala ang pangako sa kanyang captain. Subalit nasunog ang kanyang tiger costume kaya lumabas siya at nakita ng mga marine pero natakot ang mga ito dahil mukha siyang halimaw na nag-aapoy. Giit ni Sanji na nakatanggap siya ng mensahe sa captain kaya mananatili muna dito. Nang mapansin na masarap din pala ang luto nila, sinabi ni Ivan na lahat daw ng mga queer ay ganito ang kinakain dahil nakadepende sa kinakain mo ang magiging lakas ng katawan. Kaya naisip ni Sanji na mapapalakas niya pa ang mga kaibigan sa mga ihahanda niyang pagkain. Pero kung magiging mas sexy daw sila Nami at Robin ay hindi na niya kakayanin subalit nais pa rin matuto ng dish pero ayaw turuan ni Ivan.
dahil exclusive lang daw ang recipe sa mga may pusong babae. Ngunit ayaw talaga ni Sonji dahil lalaki daw siya. Kaya binigyan na lang siya ng pagkakataon ni Ivan na makuha ang mga recipe kung makakaligtas siya sa mga queer na nais siyang pagsuotin ng dress. At pag nanalo daw si Sonji ay bibigyan din ito ng sariling barko. Nang maalala ni Sonji ang captain ay pumayag na siya dahil mas magiging malakas din siya sa challenge na ito para sa kanyang captain. Kaya kagad na tumalon at sumugod ang mga queer sa binata. Ngunit ginagawa niya ang lahat para makaligtas sa mga ito subalit mas malalakas ang mga ito sa kanya. Subalit hindi pa rin siya sumuko at matapang na kinalaban si Caroline. Sa Sword Mountain sa Grand Line ay ginawa nilang tourist attraction si Brooke sa mga tao. Pero hindi gumagalaw si Brooke kaya inisip ng mga tao na niloloko lang sila. Kaya naisip ng tatlo na pilitin ng skeleton na gumalaw ngunit nagkusa na si Brooke kaya natakot ang mga tao. Tapos kumuha siya ng gitara at nagsimulang tumugtog. Dahil sa magandang tugtog ng musikero ay napapaindak ang lahat. Saka sinabi ni Brooke na ang bago niyang single ay may pamagat na Born to be Wild. Dahil din sa mensahe ng captain ay nagpasya si Robin na sumama sa base ng Revolutionary Army. At ayaw pumasok ni Robin sa mga cabin dahil wala pa daw siyang tiwala sa mga ito kaya ipinag-utos na lang ng lalaki na dalhan siya ng kumot at makakain. Pero napangiti ito dahil makikilala niya na ang tatay ng kanyang captain. Si Usopp naman ay porsigido na magpalakas ng mabalitaan ang mensahe ni Luffy kaya ayaw niyang tumigil sa pagtakbo. Si Zoro naman ay nagmakaawa kay Mihawk na turuan siya nito. Pero naiinis lang ang warlord dahil natalo lang daw ng mga unggoy si Zoro. Ngunit nagulat ito nang sabihin ni Zoro na natalo niya ang lahat ng unggoy sa labas. Kaya kahit magkalaban sila ni Mihawk ay nanghihingi ng pabor ang binata. Dahil ang weird daw ni Zoro ay pumayag na rin sa wakas ang warlord. Napansin ni Piro na ang tato sa braso ni Luffy. Kaya naisip nilang ang ibig sabihin nito ay 2 taon pa muling magkikita ang Straw Hat Pirates imbis na 3 araw. Kaya naman kailangan munang magpalakas ng lahat ng kasapi ng Straw Hat. Kalaunan ay lumabas na sila Zoro para magsimula sa pagsasanay. Subalit nagbalik ang mga unggoy na mas malakas dahil na-adapt ng mga ito ang teknik ni Zoro. Saka ipinakita ang pinuno ng mga unggoy na ginaya naman ang teknik ni Mihawk na may malaking espada. Ngunit matapang na sumugod si Zoro para magpalakas. Samantala aalis na rin si Jinbei sakay ng isang whale shark kaya nagpasalamat sa tulong ng ating bida. Sinabi ni Jinbei na magkita na lang daw sila sa Fishman Island pagkatapos nitong mag-training saka ito umalis. Si Hancock naman ay in love dahil nakabangon na muli si Luffy pero hindi niya pinapahalata kay Rayleigh na in love siya. Kalaunan ay nagpunta na sila sa islang walang tao kung saan magsasanay si Luffy. Giit ni Hancock na magdadala daw siya araw-araw ng masarap na pagkain na ikinatuwa ng bida kaya pulang-pula na ang Pirate Empress. Sinabi naman ni Rayleigh na kailangan daw mag-training ng bida kaya hindi maaaring maistorbo ng mga babae. Nagalit si Hancock sa Dark King, sagot ni Rayleigh na makakahanap naman sila ng pagkain sa gubat. Ngunit nang malaman nito na para rin sa ikabubuti ni Luffy ang ginagawa ng matanda ay pumayag na rin si Hancock. Kaya umalis na ang dalawa para mag-training. Pinakita ni Rayleigh ang isang puno na nilalayuan ng mga halimaw kaya ligtas daw ang lugar na ito. Tapos nakita nila ang mga nasirang gusali noong unang sibilisasyon dahil hindi nila kinaya ang paiba-ibang panahon at mababangis na hayop sa lugar. Giit ni Rayleigh na meron ditong nasa 500 na halimaw na mas malalakas ngayon kay Luffy. Nagtaka si Luffy kung paano nalaman ito, giit ni Rayleigh na dahil ito sa kanyang hockey. May dumating na elepante sa likod ni Rayleigh kaya nagpanik si Luffy at gumamit ng Gear Second para iligtas ang matanda, pero tinapon lang siya nito sa malayo. Pero ang Dark King ay nalalaman kung saan aatake ang halimaw kaya nakakailag ito dahil gumagamit daw siya ng observation hockey. Sumunod na pinakita nito ay ang armament hockey kung saan pag-atake ng elepante ay ito ang nasaktan sa ginawa. Saka pinitik nito si Luffy at pinaliwanag na pangontra daw ito sa Devil Fruit users. Pagkatapos ay ipinakita pa ni Rayleigh ang ikatlong uri ng hockey na konti lang daw ang nakakagamit, kung saan nagawa niyang mapatulog ang malaking elepante gamit ito. Sinabi ng matanda na ang tawag dito ay Conqueror's Hockey. Giit ni Rayleigh na meron din daw nito si Luffy na nagamit niya sa battlefield sa Marineford kaya nakatulog ang mga Marine. Pero wag daw muna itong gagamitin ng bida dahil pati ang mga inosente ay makakatulog kapag hindi mo pa ito makontrol. Naisip ni Luffy na nakakita na siya ng mga gumagamit ng hockey sa mga kilala at mga nakalaban niya. Babala ni Rayleigh na hindi ito madaling matutunan. Habang kumakain ay sinabi ni Rayleigh na ituturo niya sa bida ang lahat ng mga ito upang mas maging malakas. Kinabukasan ay nagtungo si Luffy sa safe spot at dito niya iniwan ang sombrero. Saka naalala ang mga kapatid at tinignan ng Viv Record patungo sa Sabaody upang muling makita ang mga kaibigan. Pagkatapos ay nagsimula na sila sa training upang mas lumakas. Samantala ang mga kaibigan sa iba't ibang parte ng Grand Line ay ginagawa din ng lahat upang mag-improve ang mga kakayahan sa loob ng 2 taon.